Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So, it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron namang ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. So, deliberate yan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, and the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami physically, kasama na mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President, and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador. Sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador. Sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous. Kasi, kaya nga nasabi ko, vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi, very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTF-ELCAC na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. O kaya, ito, samantalahin ko na ito.
panawagan calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite.